Hello po, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at magkukomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magsama-sama po tayo at sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong batikos at banat ni Congressman Leandro Libiste ng 1st District ng Batangas. Umpisahan na po natin, basahin po natin mga kabayan ang kanya pong pahayag na kumakalat na po sa social media. Ito po mga kababayan, real talk po ito, totoo po ito. Ito po mga kababayan, totoo po itong pahayag na yung salita, yung words, talaga naaangkop po ito sa panahon ngayon, lalo-lalo po sa massive corruption sa ating bansa. Ito po ang kumakalat, basahin po natin. Hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Saldico. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Saldico bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Representative Leandro Libiste ng 1st District ng Batangas. Totoo po yun, mga tambay. Hindi dapat si BBM ang nag-report o ang mag-report sa pag-aresto kay Saldico. Lalo't siya mismo ang itinuturo ni Saldi bilang mastermind ng flood control. Totoo po. Paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Pambihira. Yung mismo akusado ang nagpapaaresto, siya yung itinuturong mastermind. At huwag ka naman mag-alala, Congressman Leandro Libiste, dahil una-una, hindi naman po naaresto si Saldico. Dahil nga sabi ni Atty. Roque at ni Maharlika, isang damukal na fake news ang mga ni-report sa mga Pilipino na tinatawag na bonget at bangag ng kanyang ate. Fake news daw po. Hindi po naaresto at hindi rin po nakulong sa Czech Republic si Saldico. Pero may punto po kayo. May point. Tama po yung pahayag nyo. Tama po yung point nyo. Congressman Libiste. Sinasang-ayunan ni Kamanong. Tama po. Dahil sa realidad, totoo po talaga. Paano ka nga naman paniniwalaan? Ikaw yung mismo nagpapa-aresto, pero ikaw yung akusado. Kaya nga delikado eh. Kaya nga si Saldico, hindi naman natin kinakampihan si Saldico dahil marami rin po kasing kasalanan si Saldico na dapat niya sagutin sa taong bayan at sa tamang proseso ng hukuman. Kailangan din po managot ni Saldico dahil sangkot din po siya sa maanumalyang korupsyon. Kaya nga lang, si Saldico kasi ang makapagtuturo doon mismo sa maraming ulo, pamilya at kamag-anak na mga ulo ng massive na korupsyon, lalo-lalo po sa flood control scandal. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Leandro, 100% tama. Hindi dapat ang tinatawag na bangag at bonget ng kanyang ate ang magpaaresto at mag-report. Dahil mismo siya ang itinuturo ni Saldico na mastermind sa malawakang nakawan ng pera ng taong bayan. Ginamit ang flood control. Hindi po ba pinondohan daw kuno? At yan din naman po yung napatunayan natin dahil mismo sa Korte Suprema ay lumabas po ang pambababoy nila sa pera ng taong bayan. Ang mga pera sa mga big project ticket ay inilalagay pala nila sa mga insertion, mga allocable at sa mga unprogram nila daw. At ang tanging pwedeng bumunot at humugot lamang ay ang pirma ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, ang maniniwala na lang po sa mga pinagsasabi po ng tinatawag na bangag,
yung mga nakikinabang, yung nadideliveran ng maleta, sobre, bag, malaki ang pakinabang, malalaki ang budget, bilyon-bilyon, katulad ng PCO, di umano, sa loob lang ng 12 buwan, hindi yata bababa sa 2.4 mahigit bilyon. Paano ka hindi sisipagin yan? Hindi ka sisipagin kung ganyan kalaki ang budget ng PCO. Dinaig pa ang budget ng Office of the Vice President. Unbelievable! Mga kababayan. Yan po mga kababayan, sinasang-ayunan po ni Kamanong ang banat at pahayag na kumakalat sa social media ni Representative Leandro Lebiste. Napakahirap nga naman. Paano paniniwalaan ang isang pangulo na tinatawag na bangag na siya pa ang nagpuprusige na maaresto si Saldico samantalang siya ang tinuturo na mastermind. Unbelievable. Kaya nga po tayo mga kababayan, ang tangi po nating hiling at dasal sa Panginoon na makabalik po ang pamilya Duterte bilang Pangulo ng bansa. Dahil yung sinasabi rin ni Atty. Rowena Guanzon, maraming makukulong pag si Inday ang Pangulo. Lalong-lalo po yung mga sangkot sa korupsyon. At lalong-lalo rin po yung nakipagsabwatan kasama ang ICC sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Inaasahan naman po natin yan, mga kababayan. Katulong po ng ating mga dasal at panalangin. Maraming salamat po, Congressman Lebiste. At syempre po, ingat-ingat din po kayo. At pati naman kasi ang nanay nyo ay meron din issue. Hindi pa rin naman ligtas. Hindi ba, Congressman? May issue rin naman ang nanay nyo. Haharapin din naman niya yan sa tamang panahon. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share at sa mga patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, Mila Yi, si Norma Garcia, Gayat Siena, Nancy Lumampao, Jesus Valdepena, si Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, and Michelle Yamaguchi. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat mga tambay. Taste lang po muna tayo. Bye-bye!